Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. At ngayon naman po ay dadako tayo sa prayer. Pangunahan po tayo ng ating kapatid na Ate Angie. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Salamat po Panginoon sa araw na ito. At kami po ay muling nagkatipon-tipon. Bagamat magkakalayo ay nagkaroon ng paraan upang magkasama at magkaisa sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Nawa po Lord ay maging bukas ang aming mga puso at isip sa iyong mga salita. Tulungan po ninyo kami upang maisabuhay ang iyong mga aral. At sana po, Lord, ay inyong pakinggan ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin. Naway pagpalain at gabayan po ninyo kaming lahat sa bawat oras. Amen. Panginoon. Ito po natin si Ate Era. Amen. Praise God. Ate Riley. Happy birthday, Riley. Nagdiwang siya ng karawan ngayon. Si Ate Anika at saka si Ate Kiel nung 1 at 2. At maraming birthday celebrant ng November. Ngayon din ay kaarawan ng aming nanay, ano? Si Nanay Carling, ano? Sa langit. Praise God. At welcome to Ate Rica. Ate Rica, kanino anak si Ate Rica? Si Mama Alicia po. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay mapalad muli at magkasama-sama ngayon. Atin pong nyayahan si Kuya Warren para magbasa ng salita ng Panginoon. Andyan po ba si Kuya Warren? Welcome Ate Jen from Hong Kong. Yung anak daw si Ate Rita. Ate Joyce? Ate Rosien? Wala po eh. Ako na lang po magbabasa. Ikaw po magbasa. Ano? Sa Mark 11:24. Sige po. Wait lang diya. Sige po, taas naman ako na maglalagay. Sige na? Hindi po. Hindi ka nang tatayo. Buksan ko sa mga. Mark 11:24. Wait lang. Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Pagkabasa ng kanyang salita. Ngayon naman po ay inanya natin si Ate Alicia upang ibahagi sa atin yung Mark 11:24. Welcome Ate Alicia. Hello, po. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos kasi po, di ba sabi niya na ano man ang ating hilingin sa Kanya, na ating paniwalaan na tinanggap natin, ito ay matatanggap na. Tunay po ang kabutihan loob ng Panginoon ay nasa atin lagi na lagi niya tayong dinidinig sa ating mga panalangin. Pero pagka po ba tayo na nalangin paano po ba tayo manalangin? Yun po ang isang ano natin na kung paano tayo manalangin. Kasi po dito sa awit
95:6 sinabi dito, tayo ay lumapit sa kanya ay sumamba at nagbigay galang, lumuhod sa harap. Itong Panginoong sa atin lumalang. Di po ba sabi nga na tayo ay laging sumamba sa Diyos na kung tayo mananalangin, ang una natin dapat gawin, sambahin muna natin ang Diyos, purihin. Dahil po siya ang ating Panginoon na lumalang sa atin, kaya karapat-dapat na siya ay sambahin. At dito po sa at kung tayo mananalangin po, di po ba sinabi din sa atin dito sa 1 John sa 1 John 9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid na di po ba na kung tayo mananalangin, kailangan po tayo humingi muna ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan kasi po batid po natin na tayo napatawad na sa mga kasalanan, pero tayo po habang nasa mundong ibabaw na puno ng kasalanan, hindi po naiiwasan na tayo ay magkasala. Kaya po dapat na palagi po natin malagay sa isip na tayo ay laging humingi ng tawad sa mga nagawa natin kasi hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon sa sinadyaman natin o hindi. Kasi po para magkaroon tayo ng malinaw na connection sa Panginoon, dapat patuloy tayo magpalinis sa Panginoon. Patuloy nating ipasiyasat sa Kanya ang ating puso. At para po ang Panginoon ay malayang makakilos sa buhay natin. Kasi ang kasalan po ang siyang naghahalang sa atin. Nawala si Ate Alicia. Amen. Praise God. So, habang hinihintay uli natin siya. Hello po. Yun. Okay na po? Naputol po ako eh. Hello po. Sige po, tuloy po ate. Hindi nga po ba yung ngayon ang ating kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon? Kaya po patuloy tayong humingi ng tawad. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon na magpalinis tayo para ang Diyos ay malaya makakilos sa ating mga buhay. At isa pa pong sa pananalangin po, palagi din po tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi ang sabi po sa Pilipos 4, tama ba yun? Ang sabi po sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hinginin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya po ang sinasabi po sa atin na huwag po tayo makakalimot magpasalamat sa Diyos. At sa lahat po ng ating hihilingin sa Kanya, ang lahat po ng bagay ay hingin natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At lagi po din natin tatandaan na sa ating pong panalangin, huwag po natin kalilimutan yung ibang tao. Kasi po, sabi sa John 14, verse 13, at anumang hilingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin At sa Timothy po pala, sa Timothy 2:1, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao.
Kasi po ang sabi po, habang tayo ay nananalangin para sa ibang tao, doon po tayo patuloy na tinutugon ng panalangin ng Diyos at sa ating panalangin para sa ating sarili. Kasi po ang ano ng Panginoon, 'di ba, mahalin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Kaya po ang gusto ng Panginoon, lagi nating kasama ang ating kapwa sa ating panalangin. Hindi po tayo manalangin para lang po sa ating sarili. Kahit lahat po ng ating nasa paligid, unang-una ang ating nasa gobyerno, kailangan po patuloy din po natin silang pinapanalangin kasi po inilagay sila ng Panginoon sa kanilang pwesto dahil meron po silang misyon. At bilang tao po, meron silang kahinaan, kaya po kailangan po nila ng panalangin para sila ay magabayan sa kanilang panunungkulan. Gayun din po ang mga nasa iglesia, yung mga nasa mga nangunguna sa iglesia tulad po ng mga pastor, yan po, nangangailangan din po sila ng panalangin kasi po ang buhay nila ay nakatuon para sa pananalangin sa iba. Kaya kailangan din po nila ng mananalangin para sa kanila. At kung napapansin po ninyo na kung minsan tayo ay meron tayong tinatanggap na biyaya mula sa Diyos na hindi naman natin hinihiling. Yan po ay tugon ng Panginoon sa mga panalangin ng ating kapwa para po sa atin. Kaya po tayo, patuloy din po tayo manalangin para po sa ating kapwa. At ang sabi po dito sa John 14:13, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Natunay nga po na na ang Diyos po ako bigyan sa buhay natin. Si Jesucristo po bilang siya po ang anak ng Diyos na tunay na kung sa Kanya po tayo lalapit, ang Panginoon po ay patuloy na tumutugon sa ating mga panalangin upang maparangalan ng ating Diyos Ama kasi po lahat ng bagay sa kanila po nang gagaling. At para po di po kaya nga po sa ating panalangin, palagi nating uunahin ang pagpuri at pasalamat sa Panginoon at sunod ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan para ang Panginoon ay malaya makakilos sa ating mga buhay at ang patuloy na patuloy po tayo magpasalamat sa Kanya sa patuloy niya pagtugon sa panalangin natin. Huwag po natin kalilimutan na anumang hingi natin sa Diyos, hingin po natin sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At huwag po natin kalilimutan na ipanalangin ang ating kapwa at sa lahat po ng bagay, patuloy po tayo magpuri at magpasalamat. Yan lang po at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay bilang mga Kristiyano, tinuturuan ng Panginoon na maging mapanalangin. At natutunan po natin na ang panalangin ito ay dapat mayroon tayong paghingi ng patawad sa Panginoon, ang pagpapalinis tayo. Tayo maging malinis sa harapan ng Panginoon. Tawad, at meron po iyang una sa lahat, dapat pupurihin natin siya, siya yung ating itataas sa ating buhay. Meron pa akong i-share sa inyo na acronym, yung ACTS. I believe yung mga kapatid natin ay alam na ang ibig sabihin ng ACTS, ACTS. Tandaan niyo po ito, ACTS, ACTS. Iyan po ay galing sa model prayer ng Panginoon na Our Father, sa Mark 11 din. Yung Our Father,
Yun po yung model prayer natin at ang pagkakasunod-sunod po noon na establish ay ang acronym na ACTS. Ano po ang ibig sabihin ng acronym na ACTS? Kapag tayo po ay mananalangin, ay isa-isip po natin ang salitang ACTS at hindi po tayo malalayo sa kalooban ng Panginoon patungkol sa panalangin. At ito po ay ipaniliwanag sa atin ng ating Ate Alicia. Una, yung A, ang ibig pong sabihin ng A ay adoration. Ito yung unang-una natin dapat na gawin sa pananalangin. Itataas natin ang Panginoon, idideklara natin ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Katulad nung una sa Our Father, ano sinasabi ron? Ang namin sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, yung adoration, yung pagtaas ng pangalan, siya yung ating unang banggitin. Narinig natin yan, mga nananalangin. Sinasabi niya, Amang Banal or Heavenly Father, itinataas ka po namin, ikaw po ang aming pinapupurihan. Yun po yung umpisa ng tamang pananalangin, no? Direct to the point. At ang pangalawa po ay T. Ano po ba yung T? Thanksgiving. In everything give thanks. At pagkatapos natin si God na itaas, papurihan, ay papasalamatan natin siya bilang ating Panginoon sa kanyang lahat ng mga ginawa sa atin, sa kanyang paglikha sa atin, sa kanyang pagpapala, pag-iingat sa atin. So, yun po yung T. Ano yung C? Pagkatapos nating itaas ang pangalan ng Panginoon, magpasalamat sa Kanya, ang C ay confession. Isang napakahalaga ring dapat banggitin bago tayo makalapit sa trono ng pagpapala, ma-receive yung kanyang pagpapala. Siyempre, nahihingin mo, dapat ay maghingi tayo ng patawad sa Kanya. Dahil nabanggit nga ni Ate Alicia, lahat tayo ay makasalanan at walang matuwid sa harap ng Panginoon. So dapat nating ilapit sa Kanya, hingi ng tawad yung mga nagawa natin, sinasadya man o hindi, yung mga nasabi natin, yung mga naisip natin, at yung mga nagawa natin ay hingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. At ang panghuli ay S. Doon po papasok, ibig sabihin ng S ay supplication. Doon po papasok yung mga request natin na panalangin. Kung ano yung ninanais nyo na ipanalangin. Una, yung pamilya, yung pangangailangan ng pamilya, kasama ka na doon, yung mga provision na kailangan, yung sa trabaho, yung sa health, yung sa wisdom, sa iyo at sa iyong buong pamilya. Tapos, yung panalangin ito, i-extend mo sa mga relatives mo, i-extend mo pa sa mga sinabi niya sa bansa, sa mga opisyal, at siyempre yung mga kaibigan kasama, tapos yung mga kapatid na mga may prayer requests patungkol sa kanilang mga pangangailangan. Ganon din, hindi lang doon umaabot yung extension yon. Kailangan mo ring ipanalangin yung bansang Israel. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita ay ang magpala sa bansang Israel ay pagpapalain. Ganon din yung mga bansang iba pa na nasa puso nyo na nais ninyong ipanalangin.
So, yun po yung pinakasimple na guide upang ang ating panalangin ay nakaayon sa model prayer ng ating Panginoon. Ano? So, kung inyo pong babalikan yung Our Father, makikita po ninyo lahat doon. Ano? At yung pagkakasunod-sunod ay binase sa acronym na ACTS. Okay?